Nasa imagination lang, walang mali siya at taken out of context. Ito ang naging depensa ni Quezon City Representative Bong Suntay kaugnay ng kanyang naging remarks patungkol sa aktres na si Ann Curtis sa kalagitnaan ng pagdinig sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte noong Martes. Aniya, walang bastos at immoral sa naging pahayag at na ito ay sa konteksto lamang ng isang analogy para gumawa ng punto sa alegasyon laban kay Duterte. Ngunit para sa kanyang mga kapwa mambabatas, ang public officials, hindi katanggap-tanggap ang mga ganitong pahayag na pambabastos sa mga kababaihan, lalo na ngayong National Women's Month. Narito ang kabuuan ng balita. Alam mo, minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Analogy kung ilarawan ni Quezon City Representative Bong Suntay ang pahayag na ito sa kalagitnaan ng pagtalakay sa ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong Martes. Ani Suntay, layo nitong maipaliwanag ang kanyang punto kaugnay ng umano'y imagination ni Duterte na gusto niyang pugutan si Pangulong Marcos na parte ng aligasyong nakasaad sa reklamo ng impeachment. Git niya, hindi maaaring kasuhan kung nasa imagination lamang at hindi naman ginawa ang aksyon. Sa parehong pagdinig, ipinatangga sa transcript ng komite ang naging pahayag na ito ni Suntay na para sa ilang miyembro ng komite, hindi naaangkop lalo na ngayong ginugunita ang National Women's Month ngayong Marso. Madam Chair, There is Happy nothing Women's Month. sexual doon sa sinabi ko. Nothing immoral. It's just, I said, may na-imagine ako. I think there is nothing wrong. I think we are starting a dangerous precedent because now we are censoring manifestations which is neither illegal or immoral. So imagine we are conducting a hearing. But now, statements which are neither immoral or illegal can be stricken out of the record without any reason. Sa mga sumunod na panayam, nilinaw ni Suntay na walang mali siya sa kanyang naging pahayag at nasa pag-iisip na lamang ng mga tao kung paano nila ito pinakahulugan. Compliment pa nga raw ito, ngunit kalaunan ay humingi na rin ng tawad para sa mga maaaring na-offend ng pahayag na wala naman daw talagang mali siya. Ang pahayag na ito ni Suntay, umani ng batikos mula sa publiko, lalo na sa mga kababaihan. Sa series of posts at stories, kinundina ng aktres na si Jasmine Curtis Smith, kapatid ni Ann Curtis, ang mga naging pahayag na tila itinuturing na consumable objects ang kababaihan para pagpantasyahan. Hindi aniya ito compliment, lalo pag galing sa isang mambabatas na unang aniyang dapat nagtataguyod ng safe spaces para sa mga kababaihan. Ang kapwa mambabatas na si Gabriela Porteles Representative Sara Ilago, binatikos din ang mga naging pahayag na aniya tahasang pambabastos at pag-objectify sa mga kababaihan. Wala aniyang justification ang sexism at objectification sa mga kababaihan, lalo na mula sa mga public officials. Si Senadora Risa Hontiveros naman, ikinababahala ang tila pagtanggi ni Suntay na humingi ng tawad at pagdepensa pa na tila walang mali sa kanyang mga naging pahayag. Aniya, hindi dapat gawing normal ang kabastusan at na mga ganitong aksyon ay maaaring maparusahan sa ilalim ng bawal bastos law. Maging si Quezon City Mayor Joy Belmonte na dismaya daw sa mga naging remarks ni Suntay bilang miyembro raw ang mambabatas ng QC Council nang ipasa sa lungsod ang Gender Development Code at Majority Floor Leader nang ipasa ang Bawal Bastos Ordinance. Ang mga ganitong pahayag aniya ay labag sa matagal ng ipinaglaban at pinanday na karapatan at empowerment para sa mga kababaihan. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.